Are you ready? Nakangising tinapunan ng tingin ng dalagang si Rihanna, ang kanyang partner, ang nag-iisa niyang matalik na kaibigan. You guess. Nagngisian ang dalawa bago sabay na ikinasa ang mga baril nilang may silencer. Itinuro ni Rihanna ang dulo ng bubong gamit ang baril at agad na intindihan ni Melly ang plano. Dahan-dahan silang lumakad at bawat takbang walang ingay, habang nananatili silang alerto sa bawat anino sa paligid. Sa ibaba, may dalawang armadong bantay na nagbabantay sa entrance. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Rihanna at Melly. Alam na nila ang gagawin. Mabilis na sumunggab si Melly. Bumiti nito sa gilid ng bubong at hinila ang isa sa mga bantay sa itaas bago ito mabilis na pinatulog gamit ang isang malakas na suntok sa noo. Kasabay naman ito, bumaba si Rihanna gamit ang isang nakalaylay na pipe bago siya tumalon mula sa may kataasan na dingding. At walang ano-anong inabot ang natitirang bantay. Isang mabilis na sipa sa likod ng tuhod ang pinakawalan niya. Kasunod ay ang suntok sa batok nito, na naging dahilan ng pagbagsak nito at tuluyang pagkatigil ng hininga. 2 down. Bulong ni Melly habang binunot ang kutsilyong nasa boots nito. Ngumisi si Rihanna. Let's move. Gamit ang dilim, bilang kanilang panangga, mabilis silang lumusot papasok sa building. She is Rihanna Escobar, ang mataas sa lahat ng mataas na secret agents sa kanilang ahensya. Bukod sa pagiging mahusay sa pakikipaglaban, respetado na rin ng tao ang dalaga. Sa lahat na naging misyon nito, hindi pa ito pumaliak kahit kailan. Kaya naman, gano'n na lang ang tiwala ng lahat ng ibigay sa kanila ang misyon na to. Partner at matalik na kaibigan naman ito si Melly Perez. Sila ang perfect duo para sa lahat. Alam nila kung paano kumilos at mag-isip ang isa't isa. Kaya naman wala ni isa sa ahensya ang may balak na paghiwalayan silang dalawa sa bawat misyon. Sa kadahilanan na rin siguro na mas madali at mas malinis na matatapos ang kada misyon. Sa kanan ako. Give me a sign if you need me. Ngumiti si Melly sa kanya bago tumango. Kaya naman, mabilis na siyang kumilos. Alerto ang mga mata at katawan niya kung may biglaan na susulpot. Magsasalita pa lamang si Melly ngunit natigil ito at hinarap ang kaibigan na mahinang tinawag ang pangalan. Rhea, be safe. Let's go back alive. Matamis naman ang umiti ang dalaga bago tumango. Kinindatan niya pa ito bago tuluyang tumalikod. Dahan-dahan at maingat na kumilos si Rihanna sa kanang bahagi ng pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay halos hindi marinig habang iniiwasan niya ang mga nakakalat na debris sa sahig. Pagdating ng dalaga sa isang pinto, dahan-dahan siyang kumapit sa pader at sumilip sa loob. 4 na armadong lalaki ang naroon. Mukhang abala sa pagbabantay sa isang malaking metal na kahon. Maingat siyang umatras at marahang hinawakan ng kanyang earpiece bago mahinang nagsalita. 4 sa harapan. It looks like they're waiting for something important. Copy. Sagot ni Melly. I'll get the 2 behind. Give me 2 minutes. Lumipas ang 1.5 minuto. At nang lumingon si Rihanna, nakita niyang nasa likod na ng mga kalaban si Melly, nakatago sa isang malaking storage rack. Mabilis silang nagpalitan ng tingin bago sabay na umatake. Bago pa man makareact ang mga bantay, 2 putok na may silencer ang umalingaw-ngaw. 2 agad ang bumagsak. Ang natitira pang 2 mabilis na bumunot ng baril, ngunit mas mabilis si Rihanna. Isang bala ang tumama sa balikat ng isa habang sinipa niya ang baril ng panghuli. Si Melly naman ang tumapos sa mga ito gamit ang paborito nitong dagger. Nice work! Bulong ni Melly habang pinunasan ng dagger. Tumango si Rihanna. Let's see what this is. Mabilis nilang binuksan ang metal na kahon.
Sa loob nito, isang maliit na black case na may digital timer. Ang nakita nila, isang bomba. Damn it, Melly! This is a trap! Bago pa nila magawa ang kahit ano, isang alarma ang biglang tumunog. Mabilis na kumilos ang dalawa at agad tumakbo papunta sa emergency exit. Ngunit biglang bumukas sa mga pintuan sa magkabilang dulo ng pasilyo. Dose-dose ng armadong kalaban ang sumulpot. Shit! Brace yourself! Malakas na sigaw ni Rihanna sabay tago sa isang sira-sirang lamesa. Bumuhos ang bala sa direksyon nila. Hindi naman sila nagpatalo doon. Mabilis din silang nagpaputok pabalik sa mga ito. Gumulong si Melly sa kabilang bahagi. Itinago ang sarili sa isang metal cabinet habang kinakalas ang isang granada mula sa vest nito. Take cover! Sigaw nito bago hinagis ito sa grupo ng mga kalaban. Dahil doon, malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa lugar. Isang kalaban ang agad na naliparan ng katawan. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na sumugod palabas, habang patuloy pa rin sila sa pagpapalitan ng putok. Bawat galaw nila ay planado, bawat bala may tinatamaan. Sa wakas, na-clear nila ang pasilyo. Mabilis silang tumakbo papunta sa exit. Pero bago pa nila marating ang labasan, isang malakas na pagsabog ang muling umalingaw-ngaw sa buong gusali. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig dito, na naging dahilan kaya napalipad si Rihanna at Melly sa magkabilang direksyon. Napaubo si Melly at bahagyang napapikit dahil sa masakit na pagtilapon niya, habang may umaalingaw-ngaw na tunog sa kanyang tenga. Unti-unti siyang bumangon habang nanginginig at agad hinanap ang kaibigan. Rihanna? Rihanna! Nanlaki ang mga mata ni Melly nang makitang wala sa paligid ang kaibigan. Ang tanging nasa harap niya lang ay ang naglalagablab na apoy na sira-sirang gusali. Ramdam na ramdam niya sa kanyang balat. Ang init ng apoy ngunit wala na siyang pakialam doon. Hindi niya makita ang kaibigan. No! Balak na sana niyang sumugod sa naglalagablab na apoy. Nang biglang may kamay na humilas sa kanya. Parang pinipigilan pa siya nito sa kanyang binabalak. Rule number 1. Don't ever expose your identity. If something goes wrong, don't call out her name. Nasasaktang tinignan ni Melly ang kamay na nakapulupot pa rin sa kanya para pigilan siya. No, hindi pwede. Kasunod noon, ang pagsunod ng kanyang mga mata sa mga unipormadong agent na pinapatay ang apoy. But my partner is in there. My best friend! Halos mabasag ang boses ng dalaga habang pinagmamasdan ng mga agents. Hindi pa rin nakukuha ang kaibigan niya. Samantala, kumikirot ang ulo ng dalaga nang magising siya. Dahan-dahan niya pang iminulat ang kanyang mga mata para hindi mabigla sa liwanag na kanyang nakikita. Where am I? Nang subukan niyang tumayo, may mga kamay na agad na umalalay sa kanya. Hey, careful. Isang malamig ngunit masuyong boses ang narinig niya. At nang lingunin niya ang pinagmula ng boses, bahagya pa siyang nagulat. Napakagwapo ng lalaking to. Matapang ang feature, makakapal ang kilay, malalim at nakakasindak ang mga mata nito. Matangos ang ilong at may pinkish na labi. Ang buhok nito, bahagyang magulo, mukhang kagagaling lang nito sa shower. Kaya naman amoy na amoy niya ang natural nitong bango. Who are you? Ang kamay ng binata na kanina nasa likod niya para alalayan siya, unti-unting lumipat ng masuyo sa kanyang mga kamay. I'm Dave. Hindi pa man ito tapos magsalita, bahagya siyang napapikit at napahawak sa kanyang ulo. Doon niya lang napagtanto na may nakabalot na bendas sa kanyang ulo at sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Are you okay? You should rest more. Ano bang nangyari? Bakas sa mga mata nito ang bahagyang pagtataka, pero agad din nawala yon. Ang sabi ng doktor,
Magkakaroon ka ng temporary amnesia because of your head trauma. May mga minor injury ka rin, but you should be more extra careful. Hindi dahil minor, hindi na big deal. But what happened? Tumikim muna ito bago masuyong hinawakan ang kamay niya. Nadawit kasi isang explosion. Well, it's a car explosion. Nabangga ang sinasakyan mong kotse that led to that. Kahit hindi maalala ng dalaga, tumango pa rin siya. Who am I again? Nahihiyang tanong niya. Maingat na pinisil ng binata ang kanyang kamay bagong umiti. You are Anna, and you are mine. Hindi niya alam kung magugulat ba siya sa sinabi nito o ano. Pero hindi man lang siya nakaramdam ng takot o kaba. Na para bang sanay na siya sa intimidation o sa malakas na aura. Pero hindi niya alam kung ano ang pinagmumulan ng tapang ng loob niya niyon. Nang lumabas si Anna sa kwarto, sumalubong agad sa kanya ang masarap na amoy. Ngunit gano'n na lang ang pagkatigil niya nang bumungad sa kanya ang isang malawak na espasyo. Malawak ngunit madilim. Hindi gano'n kaliwanag ang mga ilaw. Sinamahan pa ng malalaking paintings at artifacts sa gilid na para bang isa itong museum. Nang isara niya ang pinto ng kwarto, umalingaw-ngaw yun dahil sobrang tahimik ng buong mansyon. Unti-unti siyang naglakad pababa at doon niya lang napagtanto na may mga bantay kada dulo ng hagdan. Mga armado ang mga ito na naglalakihan ng baril na hawak. Kahit pa naglakad siya sa harap ng mga ito, hindi man lang gumagalaw ang mga ito. Kaya naman, tuluyan na yung nilampasan ng dalaga at sinundan na lang ang pinagmumula ng amoy. Halos 2 minuto rin siya naglakad. Napakalayo ng dining area. Ang lawak din kasi ng mansyon para sa iilang tao lang. Naabutan niya doon si Dave. May suot itong apron, habang para pang expert na tinitignan kung perpekto na ba ang pagkakalagay ng mga pagkain. Hey! Bati niya. Bahagya pa itong natigilan at kulat na tumingin sa kanya. What are you doing here? Aakit na sana ako para sunduin ka. Paano kung nahilo ka at nahulog sa hagdan? Bakas na bakas sa boses nito ang pag-aalala. Napatingin si Anna sa lalaki. Bahagyang naguguluhan sa atensyon at pag-aalalang nakikita niya sa mukha nito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang hindi siya sanay na may ganitong klaseng pagkalinga. I'm fine. Mahinang tugon niya bago tinapunan ng tingin ng pagkain sa hapag. You cook? Napangiti naman ang binata bago nito hinubad ang apron at lumapit sa kanya bago siya inalalayang pumunta sa upuan. Of course. Gusto ko sana ihatid sa'yo pero since nandito ka na, let's eat together. Tahimik na tumango si Anna pero hindi pa rin niya mapigilan ng sarili na obserbahan ang lahat sa paligid. Malaki ang espasyo pero sa kabila nun, may kung anong bigat sa paligid. Para bang hindi ito isang ordinaryong bahay. Para bang may tinatagong panganib sa bawat sulok. Ana. Napatingin siya kay Dave nang biglang hinawakan nito ang kanyang kamay. You don't have to overthink. Just focus on getting better, okay? Napakurap-kurap siya. Hindi niya namalayang obvious pala na nag-iisip siya ng malalim. Pero bago pa siya makasagot, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon. Mabilis na natumba ang isang babasaging dekorasyon sa isang sulok. Isang palatandaan na may putok ng baril sa malapit. Sa isang iglap lang, nawala ang maamong ekspresyon sa mukha ni Dave. Tumayo ito at mabilis na lumapit sa isang drawer at nagulat siya na hinugot ito ang isang baril at kinasayon. Stay here. Utos nito bago mabilis na lumabas ng dining area. Pero hindi pa man to nakakalayo, tumayo na rin si Anna. Parang may kung anong puwersa na nag-udyok sa kanya at di niya alam kung bakit. Pero kahit hindi niya matandaan ang nakaraan, may nagsasabi sa loob-loob niya na sanay siya sa ganitong sitwasyon. Isang kalaban ang bumagsak sa harapan ng dining area. May tama ng bala sa dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Anna. Tama ang kutob niya. Delikado ang lugar na to. At ngayon, wala siyang matandaan kung ba't siya narito. May dumaan sa kanyang tabi. Isa sa mga tauhan ni Dave. Armado rin ang baril. Bago pa niya maproseso ang nangyayari, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Nagkalat ang usok at apoy sa isang bahagi ng bahay. Narinig niya ang sigaw ni Dave mula sa malayo.
Ana! Napaatras siya habang pilit na hinahanap kung saan nagagaling ang pagsabog. Pero bago pa siya makagalaw, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso mula sa likod. Let's go, ma'am. You need to leave now. Isang lalaking nakaitim ang sumubok na hilahin siya palayo. Pero bago pa ito makalayo, hindi niya alam kung bakit pero parang automatikong gumalaw ang katawan niya. Iniwasan niya ang hawak nito, pinaikot ang braso at isang malakas na sipa ang ibinigay niya sa sikmura nito. Mabilis na bumagsak ang lalaki sa sahig. Niwala pa ngang 2 segundo. Napanganga si Ana, ba't parang normal lang sa kanya ang lumaban. Pero wala na siyang oras para mag-isip. Muli niyang narinig ang boses ni Dave, ngayon mas malapit na. Pero bago pa siya makatakbo papunta rito, isang grupo ng armadong lalaki ang sumulpot sa gilid niya. Get her! Sigaw ng isa. Mabilis niyang inabot ang isang baso sa lamesa at ibinato ito sa lalaking papalapit. Sumabog ang baso sa mukha nito, sapat na para mahulog ito sa sahig. Gumalaw siya sa likod ng isa pang kalaban. Bago niya mabilis na inagaw ang baril nito at walang pag-aalinlangang tinutok yon sa iba pa. 3 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. 3 sa mga kalaban ang bumagsak. Kasabay nito, naramdaman niya ang presensya ni Dave sa likod niya. Napatingin siya rito at kitang-kita niya ang gulat at paghanga sa mukha nito. You remember how to fight? Bulong nito sa kanya. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya sigurado. Pero ang katawan niya, parang alam nito kung paano lumaban kahit wala siyang maalala. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sa labas ng mansyon, isang itim na van na nakaparada. Masuyong hinawakan siya ni Dave sa kamay at hinila palabas. Pero bago pa sila makalabas ng tuluyan, isang lalaking nakamaskara ang humarang sa kanila, may hawak itong shotgun. At walang babala na mabilis itong nagpaputok patungo sa kanilang direksyon. Mabilis silang tumalon sa gilid, halos sumabog ang pintuang bababaan nila. Agad namang nagpaputok pabalik ang binata. Napapikit si Ana, pero nang dumilat siya, para bang may lumutang na imahe sa isipan niya. Isang lumang alaala. Hawak niya ang isang baril at nasa gitna siya ng labanan. Habang sumisigaw ang tinig sa utak niya. Shoot to kill. No hesitation. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, bigla siyang gumalaw. Inagaw niya ang baril mula kay Dave at walang sabi-sabing pinaputukan ng lalaking humarang sa kanila. Isang tamas sa binti at balikat bago pa ito makasagot ng putok at isang final shot sa ulo. Mabilis itong bumagsak sa sahig nang wala ng buhay. Tahimik na tumingin si Dave kay Ana, pero hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang ngiti sa mukha nito. You are really something else, Ana. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung bakit. Pero kahit wala siyang maalala, may isang bagay na sigurado siya. Hindi siya isang ordinaryong babae. At kung totoo ang sinabi ni Dave na siya si Ana, bakit pakiramdam niya hindi yun ang totoo niyang pangalan? Tahimik ang buong sasakyan. Pinagmamasdan naman ng dalaga ang paligid na madadaanan. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Ni hindi niya nga alam kung may glimpse of memory ba sa mga ito. Where are we going? Mahina niyang tanong sa binatang hawak pa rin ang kanyang mga kamay. Magmula na makaalis sila sa mga pag-atake, hindi na nito binitawan ang kamay niya. Manila. Tipid na sagot nito. Ngunit ang isa nitong kamay, pinatong sa ulo niya para ayusin ang kanyang buhok. Why? Mahina itong nagpakawala ng hangin at umayos sa pagkakaupo para maisandal siya nito sa dibdib nito. To keep you safe. This time, I will never allow them to touch you. Bahagya siyang pumikit dahil naramdaman niya ang kakomportablehan sa bisig nito. Who are you? Like, for real, who are you? Nauutal niyang tanong, nag-aalangan. Ilang sandali itong hindi sumagot, kaya naman akala niya, hindi na siya nito sasagutin. Hahayaan na lang sana niya, dahil baka alam naman niya talaga kung sino to, pero hindi niya lang maalala. I am Dave Mercadejas, an underground mafia boss.
and I am yours. Napatigil siya sa paghinga. Why does it sound so good? Pero bakit parang tila bago lang ang pakiramdam na yon? Ano ba talaga ang papel niya sa buhay ni Dave? Sino ba talaga siya sa buhay nito? Underground mafia boss. Isang delikadong tao. At ang mas nakakagulat, sinabi nito ang salitang, I am yours. Bakit? Yun ang tanong niya sa isip. Napadilat siya at tinignan ng binata. Nakatingin ito sa labas na para bang malalim ang iniisip. Pero ramdam niya ang masuyong paghawak nito sa kanyang kamay. Hindi ito mukhang masamang tao. Pero paano kung yun lang ang nakikita niya? Dahil hindi niya maalala ang kahit ano. Dave? Mahina niyang tawag. Saglit lang nitong iniangatan tingin at ngumiti. Ikaw? Sino ako sa buhay mo? Nag-aalangan niyang tanong. Pero kahit ganon, tinuloy niya pa rin. Hindi agad ito sumagot. Napansin niyang mas sinigpitan nito ang hawak sa kamay niya. Tila nag-aalangan ito sa sagot. Pero matapos ng ilang segundo, nagsalita rin to. You're the woman I love. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Pero hindi niya alam kung bakit. Mahal siya ni Dave? Pero paano kung di niya ito mahal? Paano kung wala siyang nararamdaman? Pero paano rin kung meron? Pinilit niyang ngumiti at bumaling muli sa bintana. Pinagmasdan nilang dalawa ang ilaw sa kanilang nadadaanan. Habang pilit niyang inuunawa ang lahat. Mahal siya ni Dave. Pero sino siya bago siya mawala ng alaala? Dumaan pa ang ilang oras bago sila nakarating sa isang malaking bahay sa Maynila. Hindi ito kasing laki ng mansyon na iniwan nila, pero elegante pa rin. Napapalibutan ng matataas na pader at mahigpit ang seguridad. Mabagal na bumaba si Ana. Hawak pa rin ni Dave ang kamay niya. Nang pumasok sila sa loob, sinalubong sila ng isang babaeng may maamong muka. Sir, naihanda na po yung kwarto niyo. Magalang na sabi nito. Thanks, Leah. Sagot ni Dave bago muling hinarap si Ana. Gusto mo ba magpahinga muna? Hindi niya alam kung pagod siya o hindi, pero gusto niyang mapag-isa. Tumango siya. Sige. Masuyo na hinila siya ng binata paakyat. Pinagbuksan siya nito ng isang kwarto sa ikalawang palapag. Pagkapasok niya, agad niyang napansin ang malambot na kama. Ang malinis na mga kurtina at ang mainit na ilaw sa loob. Tahimik na lumapit siya sa gilid ng kama at naupo. Ana. Mahinang tawag ni Dave. Napatingin siya dito. I know this is hard for you. I know you have a lot of questions. Pero hindi kita pipilitin na maalala ang lahat sa isang iglap. I will wait for you. Lumapit ito at hinawakan ng kanyang pisngi. Hindi niya alam ang isasagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito mula sa pisngi niya at tumango. Salamat. Mahinang sabi niya. Ngumiti si Dave sa katumayo at lumakad palabas ng kwarto. Good night, Ana. Pagkasara ng pinto, muling bumuntong hininga ang babae. Bakit tila may bumabagabag sa kanya? Bakit parang may mali? At higit sa lahat, kung mahal siya ni Dave, ba't parang may kulang? At ba't sa tuwing ipipikit niya ang mga mata? Hindi mukha ni Dave ang lumilitaw sa isip niya, kundi isang malabo at hindi maaninag na anino ng ibang lalaki. She's dead, Melly. Mula sa binabasang libro, natigilan si Ana. Ngunit hindi niya alam kung bakit, pero parang pamilyar ang pangalan na yon sa kanya. Stop that nonsense, Leo. Malamig na tugon ng babae. May mahalagang gagawin daw si Dave. Kaya naman nagpaalam ang dalaga na mamamasyal muna. Nakita niya kasi ang magandang sidewalk na may katabing ilog nang patungo sila sa mansyon. Kaya naman nang magpaalam siya sa binata, binalikan niya yon. It's been 3 months now, Melly. Ang daming misyon na naghihintay sa'yo. Ang dami mo nang tinanggihan. Do you think she will be happy seeing you like this? Ramdam niya ang frustrasyon sa boses ng lalaki. Hinahanap ko siya, Leo. I will never stop looking. I will always find a way to find her.
Hindi ko siya susukuan kasi what if she's waiting for me? Paano kung ako na lang pala yung last card niya para hindi siya sumuko? Kung nasan man siya, I need to find her. Kailangan ko hanapin ang best friend ko. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso nang marinig ang nakakadurog na boses ng babae. Na para pang pakiramdam niya kailangan niya itong yakapin. But she's dead. Do you have proof? Inilabas na ba na ahensya yung katawan niya? Ni Abo nga, walang maipakita. Hindi niyo maipakita sa akin. You all believe that she's gone. Ang dali-dali niyo sabihin na patay na siya. She was a great agent. She was a top agent. Ba't ang bilis niyang sumuko sa kanya? Inilibot ni Ana ang paningin sa paligid. Bukod sa kanya na nasa likod ng malaking puno ng mangga, wala nang ibang tao pa doon. But you saw it with your own eyes. Ikaw ang nandun nung sumabog. Ikaw ang kasama niya. You knew. Hinanap namin siya doon. Wala kami nakita. Wala kang nakita. She was gone and we have to accept that fact. Hindi man nakita ng dalaga ngunit gano'n na lang ang pagkatigil niya. Nang marinig niya ang malakas na pagsampal, hindi niya tuloy mapigilan ng sarili na silipin yon. Bahagyang nanakit ang kanyang puso nang makita ang pamilyar na muka. Hindi niya alam kung saan niya yun nakita, pero pamilyar sa kanya ang mukang yon. I am not going back. Hindi na ako babalik. My partner is gone, hindi ba? So what's my purpose? I'm nothing without her. We were called the perfect duo for a reason. Kailan mo ako nakitang tumanggap na misyon na hindi siya kasama? Rihanna Escobar is my partner. Without her, Melly Perez is out. Maya-maya pa nawala ang mga boses. Kaya naman tuluyang sumilip si Ana. At napagtanto niya na umalis na ang babae. Naiwan na nakatulala lang doon ang lalaking kausap ng babae kanina. Kahit gustuhin man niya, hindi siya lumabas. Hindi niya na problema yon. At mukhang masyadong malalim ang pinag-uusapan ng mga ito kanina. Hindi naman niya kilala ang mga taong yon. Where have you been? Napanguso si Ana nang masalubong niya si Dave at may hawak itong bouquet kaya naman napaiwas siya ng tingin para pigilan ang biglaang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi ba at nagpaalam ako sa'yo kunwari ka pa dyan? Hindi niya alam pero she finds comfort in his side. Pakiramdam niya tuwing malapit sa kanyang binata, safe siya. Na para bang hindi siya nito pababayaan. Here, flowers for you. Kunwari pa siyang umismid, ngunit hindi niya napigilan ng pagngiti nang masuyo nitong hawakan ng bewang niya. Para saan to? Nagkibit balikat lang ito bago masuyong hinagka ng kanyang noo. I couldn't do it in the past. Siguro dahil sa magkaibang mundo natin. Natigilan ng dalaga sa sinabi nito. Huh? What do you mean by that? Ngumiti lang ito at umiling. Nothing. Let's eat. Naganda ako for you. Napapaisip man, hindi na nagtanong pa si Ana. Hinayaan niya lang na akayan siya ni Dave papunta sa dining area. Pagkapasok niya agad siyang napahanga. Sa gitna ng malawak at eleganteng hapagkainan, naroon ang isang long table na puno ng iba't ibang masasarap na putahe. May nakaplanong candlelit dinner, tila isang eksena mula sa isang romantic movie. Dave. Hindi niya napigilang tawagin ang pangalan nito. You like it? Tumango naman siya. This is too much. Hinawakan ni Dave ang kamay niya at iginiya siya sa isang upuan. Nothing is too much when it comes to you. Napalunok si Ana. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon, kaya itinakip niya na lang ang kamay sa bibig at naupo ng tahimik. Pero bago pa niya masimulan ang pagkain, biglang bumukas ang pinto ng dining hall. 3 lalaki ang pumasok doon, lahat nakasuot ng itim. May malalaking pangangatawan at may mga baril na nakaholster sa bewang. Boss. Isang lalaki may peklat sa kaliwang mata ay yumuko bilang pagbati kay Dave. Tahimik na nakaupo ang dalaga sa pagkainan. Pero hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang tensyon sa silid. Ang binata na kanina lamang puno ng lambing, ngayon tila isang ibang tao. Ang titig nito'y malamig, ang postura'y matigas, at ang kamay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Nilingon niya ang 3 lalaking pumasok. Boss. Mahinahong bati ng isa pa. Pero ramdam sa boses ang nerbiyos.
Dahan-dahang tumayo ang binata. Isang kilos na nagparamdam kay Ana ng biglaang kaba. Anong ginagawa niyo dito? Tanong nito gamit ang tono na malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatingin ang tatlong lalaki na halatang nag-aalangan sa isasagot. Boss. Tumikim ang lalaki may peklat bago pinagpatuloy ang sinasabi. Si Salvador, nasa kabilang teritoryo na. Napapitlag si Ana nang biglang tumama ang kamao ni Dave sa lamesa. Umalingaw-ngaw ang tunog ng buong silid, dahilan para mapaatras siya ng bahagya. Fuck! Malamig na usal nito. Para bang may hindi magandang nangyari. Napatingin si Dave sa kanya. Isang matalim na tingin, pero hindi galit. Alam niyang hindi dapat siya nandun, na hindi dapat siya maging saksi sa ganitong klase ng usapan. Ana, stay here. Utos nito bago mabilis na lumabas ng silid kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya. Pero mas nangibabaw ang pagnanais niyang malaman ang totoo. Kaya naman kahit nag-aatubili, tahimik siyang sumunod kay Dave. Sa isang madilim na kwarto, nakita niya ang isang malawak na screen na nagpapakita ng halos lahat ng CCTV footage. Iba't ibang anggulo ng isang abandonadong warehouse ang naroon at sa gitna nito ay si Dave. Nakaupo ito sa harap ng lalaking duguan at nakaluhod, si Salvador. Ang lalaking ito ang tinutukoy nilang banta. Sa paligid ni na Dave, may mahigit na 10 armadong lalaki. Lahat ay tila alerto at handang kumilos anumang oras. Nanginginig si Salvador, pero hindi ito nagpapakita ng takot. Sa halip, may matalim itong ngisi habang nakatingin kay Dave. Akala mo ba? Habang buhay kang nasa itaas merkadehas? Malamig ang ekspresyon ni Dave na hindi naman natinag kahit konti. Dahan-dahan tong lumapit kay Salvador at nang hindi ito sumagot isang malakas na suntok ang pinakawala ng isa sa mga tauhan nito. Duguan na ang bibig ni Salvador pero ngumiti pa rin to. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Dave. Hinawakan ito ang baba ng lalaki na kaluhod. Pinilit itong tumingin sa mga mata ng binata. Ikaw ang unang nagkasala sa akin at alam mong hindi ako nagpapatawad. Napasinghap si Ana nang bumagsak si Salvador sa sahig. Hindi sa ulo kundi sa binti. Binaril to ni Dave nang walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala. Ani Dave, hindi kita papatayin. Napatigil ang lahat. Tanging pag-ungol ng sugatang si Salvador ang naririnig sa warehouse. Napasinghap na naman si Ana. Ito ba talaga ang lalaking kasama niya sa hapunan kanina? Ang parehong lalaking yumakap at nagpakita ng pagmamahal sa kanya? Parang ibang tao ito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya natatakot. Hanggang sa biglang nagring ang cellphone ni Dave. Nakita ni Ana ang dahan-dahan nitong pagkuha ng cellphone mula sa bulsa nito at sinagot yon. Mukhang hindi agad nagsalita ang nasa kabilang linya. Mahal mo ba siya? Nagulat ang dalaga dahil hindi niya alam kung paanong naririnig niya ang nasa kabilang linya. I don't have time for this. Malamig na tugon ng binata. Napahawak tuloy nang mariin ang dalaga sa sarili niyang kamay. Mahal mo ba siya, merkadehas? Isang katahimikan ang bumalot sa warehouse. Lahat ng tauhan ni Dave, tila naghihintay din ang sagot nito. Kasunod nun ay isang mapanganib ng ngiti ang lumitaw sa labi ng binata. Alam mo ang sagot. Wala pang isang segundo matapos yun. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong warehouse. Napabalikwas si Ana sa kanyang kinatatayuan. Sa screen ng CCTV, nakita niyang nagtakbuhan ang mga tauhan ni Dave. Ang paligid na puno ng apoy at usok. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napako ang titig niya sa screen. Kay Dave, na nakatayo at tila hindi natitinag. Sa halip na matakot ito, mas lalo pang tumindi ang otoridad sa presensya ng binata. Dahan-dahan itong hinubad ang suot itong itim na coat. Inabot ito sa isa sa kanyang tauhan. Mula sa likod ng bewang nito, hinugot nito ang 2 baril. Walang aalis. Nagkalat ang mga kalaban. Hindi lang si Salvador ang naroon.
May higit pa silang inaasahan. Nagsimula ang palitan ng mga bala. Isa-isang bumagsak ang mga hindi inaasahang kalaban. Mabilis ang bawat paggalaw ni Dave. Halos hindi ito mahagilap ng mga bala. Parang kabisado nito ang bawat galaw ng kalaban. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ng binata ang isang tauhan ni Salvador at ginamit itong panangga. Sa kawalang kahirap-hirap na tinuluyan ito. Lumingon ang binata kay Salvador na kahit duguan nakangisi pa rin. Akala mo ba tapos na to? Bago pa makasagot si Dave, isang panibagong pagsabog ang yumanig sa lugar. Sa pagkakataong ito, mas malakas. At bago pa siya makaiwas, naramdaman niya ang sakit sa kanyang balikat. Pero hindi yon ang mas kinatakutan ng binata. Sa gitna ng naglalagablab na warehouse, nakita niyang bumagsak si Ana. Duguan. Ana! Mabilis na tumakbo ang binata papunta dito. Hindi alintana ang mga bumabagsak na debris sa paligid. Agad na niyakap niya si Ana habang pilit itong niyuyugyog. Pero hindi ito gumagalaw. Pero sa unang pagkakataon, nagbago ang lahat sa mukha ni Dave Mercadejas. Walang awa, walang takot, walang pag-aalinlangan. Ganito si Dave. Pero sa unang pagkakataon, may takot siyang naramdaman. At ang takot na yun ay ang mawala si Ana. Malapit na magdilim nang unti-unting dumilat si Ana. Mabagal ang kanyang paghinga at mabigat ang kanyang talukap. Napansin niya ang malamlam na liwanag mula sa lampshade sa tabi niya. Nasa isang kwarto siya. Hindi niya agad maalala kung nasan, pero ang pakiramdam ay pamilyar. Mabango ang amoy ng kwarto at ang kamay malambot. Ngunit ang pinakaunang naramdaman niya ay ang init ng isang kamay na nakahawak sa kanya. Dahan-dahan niyang binaling ang tingin sa kaliwa. Si Dave. Nakatulog ito sa tabi niya. Sa kama. Nakasandal ang noo sa likod ng kamay niya. Kita sa postura nito ang pagod, ang tensyon, at ang bigat na dinadala. Maingat na inabot ni Ana ang buhok ng binata. Hinaplos ito ng bahagya. Marahang gumalaw si Dave. Agad nitong iminulat ang mga mata at sa sandaling nagtagpo ang titig nila, may kung anong bigat ang nawala sa kanyang muka. You're awake. Nito. Dahan-dahan siyang tumango. Nasaan tayo? Mahinang tanong niya. Safe house. Malayo sa gulo. Wala na makakasakit sa'yo dito. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila may kung anong init na bumalot sa puso niya na dahil sa sinabi nito. Pumikit siya saglit. Hinayaang namnamin ang presensya ng binata sa kanyang tabi. Nag-alala ka ba? Bulong niya, na bahagyang umiti. Hindi agad sumagot si Dave. Sa halip, dahan-dahan itong inabot ang kanyang kamay. Hinawakan niyo ng mas mahigpit. More than you know. Nito, tinititigan siya ng diretsyo. Para bang sa unang pagkakataon, hindi si Dave Mercadejas ang makapangyarihang mafia boss ang kaharap niya, kundi si Dave na isang lalaking hindi siya kayang mawala. Lumipas ang 2 araw at unti-unting bumalik ang lakas ni Ana. Nakatayo siya sa isang maliit na garden sa loob ng safe house. Suot ang isang maluwag na sweater at pajama. Malamig ang hangin, ngunit hindi ito masyado mahangin. Sa likod niya marahan siyang nilapitan ni Dave. You're out early? Puna nito. Dumaan sa tabi niya at tumayo sa mismong lugar kung nasaan siya nasisinaga ng buwan. Hindi ako sanay matulog ng matagal. Sagot naman ng dalaga habang pilit nang umiti. Pagod ka pa. Mahinahong saad ni Dave. Pero hindi na siya pinilit bumalik sa loob. Sa halip, nanatili lang ito nakatayo sa tabi niya. Tahimik na pinagmamastan ang buwan. Saglit silang hindi nag-usap. Tahimik lang ngunit hindi awkward. Maya-maya pa, si Ana mismo ang bumasag ng katahimikan. Dave. Aniya. Mahinang tinawag ang pangalan nito. Lumingon ang binata sa kanya. Salamat. Saglit siyang hindi sinagot ni Dave. Tila nag-aalangan kung anong isasagot nito. Hanggang sa unang pagkakataon ngumiti ito. Isang tunay at hindi mapanganib na ngiti.
Anything for you. Sagot nito sa kamarahang hinawakan ng kanyang pisngi. Anything to keep you safe. Maagang nagising si Ana kinabukasan ngunit sa halip na manatili sa kama, naisipan niyang lumabas ng kwarto. Pakiramdam niya gumaan na ang katawan niya, bagaman may konting kirot pa rin sa sugat na nasa kanyang tagiliran. Tahimik ang paligid, hindi niya alam kung anong oras na, pero tila siya lang ang gising. Habang naglalakad sa hallway, napansin niyang napakalinis ng buong safe house. Moderno ang disenyo, malalawak ang bintana, mamahalin ang furniture na tila hindi pangkaraniwang bahay. Napangiti siya nang maalala kung paano siya dinala ni Dave dito sa safe house na ito. Ramdam niya ang sinseridad nito. At kahit pa may bahagi na isip niya, ang nagsasabing dapat siyang matakot sa lalaking to, hindi niya magawa. Napadpad siya sa maliit na kitchen area. Doon niya nakita si Dave na nakatayo sa harap ng coffee machine. Nakasuot lamang ng itim na fitted shirt at pajama pants. Medyo magulo pa ang buhok nito, tila bagong gising. Nagkangato ng tingin nang maramdaman ang presensya niya. Gising ka na. Sabi nito, kaswal na inaabot ang isang tasa ng kape para sa kanya. Napatingin siya sa kape at bahagyang nagulat. Gumagawa ka ng kape para sa akin? Ngumiti lang si Dave. Isang tipid ng ngiti na nakakalusaw ng puso. Baka sabihin mo hindi kita inaalagaan. Ngumiti lang si Dave pagkatapos sabihin yon. Hindi niya inalis ang tingin sa binata bago dahan-dahang kinuha ang tasa. Hindi niya rin maiwasang mapansin kung gaano ito ka-relax. Malayo sa lalaking nakita niyang walang awa noong nakaraang linggo. Tahimik siyang humigop ng kape. Si Dave naman umupo sa harap niya, nakasandal sa counter at nakatitig sa kanya. May gusto kang kainin? Tanong nito matapos ng ilang sandaling katahimikan. Umiling si Ana. Hindi pa ako gutom. Masaya na ako dito. Iginawi niya ang tingin sa paligid sa kamuling bumalik ang tingin sa binata. Tahimik dito. Mas gusto mo ba sa ganitong lugar? Depende. Kung nandito ka gusto ko. Nakagat niya ang labi. Pilit pinipigilan ang ngiti. Hindi niya alam kung bakit pero tila may kung anong kilig sa dibdib niya sa bawat sagot ni Dave. May gusto akong tanong. Anong plano mo ngayon? Muling lumalim ang tingin ng binata. Depende rin. Sagot nito sa kasumimsim sa sariling kape. Paano gusto mong gawin? Doon tayo. Anong ibig mong sabihin? Nakataas ang kilay niyang tanong. Nag-ayos na upo si Dave, saka tinignan siya ng seryoso. Ibig sabihin, Ana, hindi kita pipilitin sa kahit anong desisyon. Napalunok siya habang nakatitig kay Dave. Dave. Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Hindi sigurado kung anong dapat niyang maramdaman. Mabagal ngunit sigurado ang kilos ng binata nang inabot nito ang kanyang kamay. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin mapilit. Parang binibigyan siya ng pagkakataong umatras kung gugustuhin niya. Ngunit hindi niya magawa. Hindi niya gusto. Hinayaan niyang dalhin siya ni Dave papalapit hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga katawan. Narinig niya ang mahina ngunit matatag na tibok ng puso nito, ang init ng katawan nito na tumatagos sa manipis na tela ng kanyang damit. Tinaas ng binata ang kamay, hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang hinlalaki nito. Sabihin mo sa akin kung ayaw mo. Bulong nito. Halos bumubulong sa pagitan ng kanilang distansya. Sa halip na sumagot, dahan-dahan niyang pinikit ang kanyang mga mata. Hinayaan ang sarili na maramdaman ng mainit na paghinga ng lalaki na dumadampi sa kanyang balat. 1 segundo, 2 segundo, at naramdaman niya ang malambot ngunit mapusok na labi ni Dave sa kanya. Mabagal, marahan, ngunit puno ng pangangailangan. Nang bumuka ng bahagya ang kanyang labi, sinamantala yun ng binata upang palalimin ang halikan nila. Naramdaman niya ang kamay nitong bumaba mula sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg, huminto sa kanyang bewang. Bago marahan siyang hinapit palapit. Napasandal siya sa counter. Ang malamig na surface nito sumasalungat sa init ng katawan ng binata. Tumindi ang bawat galaw, parang gustong iparamdam ni Dave sa kanya
kung gaano siya kahalaga. Nag-init ang buong katawan ni Ana. Hindi niya alam kung epekto ba ng kape o epekto ng halik ni Dave, pero pakiramdam niya para siyang natutunaw sa init na lumulukob sa kanilang dalawa. Bumaba ang labi ng binata sa kanyang panga. Pababa sa liig, napasinghap siya at napahawak sa balikat nito. Marahang kiniyumang tela ng suot nitong t-shirt. Dave, hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero naramdaman niyang huminto ito. Bumalik ang tingin ng binata sa kanya. Nakatitig ito, malalim at puno ng emosyon. Hindi kita mamadaliin. Anito, bago bahagyang hinawakan ng kanyang baba upang muling igawi ang tingin sa kanya. Pero gusto ko malaman mo na ikaw lang ang gusto ko, Ana. Hindi niya alam kung anong sumapis sa kanya, pero sa halip na sumagot, siya mismo ang humila sa binata pabalik. Muling pinagdikit ang kanilang labi, mas mapusok, mas malalim, mas mainit. Tanaw na tanaw ni Ana ang napakagandang karagatan. Hinahampas siya ng malakas na hangin, kaya napapangiti na lang siya. Hawak ang kamera, kinawayan niya si Dave na nasa hindi masyadong kalayuan. Naka-beach outfit to habang may kausap na mahalagang tao. Pero kahit abala to sa pakikipag-usap, kumaway pa rin to pabalik sa kanya. Malawak siyang umiti bago tumalikod dito para kumuha pa ng ibang pictures. Nag-e-enjoy siya sa napakagandang tanawin. Parang napakapayapa ng ilang araw niya. Maging si Dave, hindi siya binibigyan ng dahilan para maging magulo ang kanyang isipan. Kukuha pa sana siya ng picture at ang pinaka-subject niya ay ang cute na puno na nakita niya pagharap niya. Ngunit tumama siya sa kung saan. Dahilan para mabitawan niya ang kanyang kamera at mahulog yon sa buhanginan. Oops, I'm so sorry. Mabilis na dinampot ng babaeng nakabunggo niya ang kamera. No, it's okay. Hindi kasi ako tumitingin. Nang magtama ang mata nila, pareho silang natigilan. Ang babaeng nasa harap niya pamilyar sa kanya. Ito ang babaeng nakita niya doon sa isang lugar kung saan nakikipagsagutan nito sa isang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito, ngunit agad na dumaan ang sakit sa mga yon. Rhea, hindi pa siya nakakasagot dito para tumanggi. Nang bigla siya nitong niyakap. Hindi niya ito magawang itulak dahil na rin sa biglang comfort at kirot sa kanyang puso. Rhea, where have you been? Ang tagal kitang hinanap. Para na akong baliw kakahanap sa'yo. I've searched every corner. Akala ko nawala ka na. Akala ko iniwan mo na ako. Nabasag ang tinig ng babae. Nang iharap siya nito sa mukha nito, basang-basa na ang pisngi nito dahil sa luha. Ang mga mata nito ay nangungulila. Tinignan niya ito na parabang clueless siya, na parang nangangapa siya sa kung ano ang sinasabi nito. I'm sorry miss ha, pero nagkakamali ka ata. Hindi niya alam pero parang nasaktan siya sa sariling sinabi. Lalo na, nang makita niya na parabang bumagsak ang mundo ng babaeng kaharap niya ngayon. Mahina itong natawa, ngunit hindi yun ang klase ng tawa na nakakatuwa. Oh come on Rhea, huwag mo naman akong biruin. It's me, Melly, your best friend, your partner in crime. Ako to. Parang winawasak ang puso niya sa tono ng babae. Nasasaktan siya habang nakikita itong umiiyak sa harap niya. Ngunit hindi niya alam kung anong gagawin niya. Wala siyang maalala. Ana? Sabay silang lumingon ng babae sa pinagmulan ng boses. Dave Mercadejas. Hindi yun patanong. Kaya naman nagtatakang tinignan ni Ana ang babaeng nagpakilala sa kanyang si Melly. Mabilis na lumapit sa kanila ang binata. Hinila siya nito palayo sa babae. What did you do to her? Galit na tanong ng babae sa binata. I don't know what you're talking about, Agent Perez. Mas naguluhan lang ang dalaga. Magkakilala ang dalawa? At eto siya, niwala man lang idea. Tumalikod sila at iiwan na sana ang babae nang muli ito magsalita. Please, Dave. Ibalik mo na siya sa akin. Naguguluhan ang mga mata ni Ana nang tignan niya ang binata, bahagyang nakakuyom ang kamao. She is not a thing. She's mine now. Malis ka na, agent. Pero bago pa man sila tuluyang makaalis, natigilan siya na maramdaman niya ang pagpigil ng babae sa kanyang kamay. You don't have to do this, Dave. You know how much I treasured her. I died searching for her. Tapos nasa iyo lang pala siya?
Please, nagmamakaawa ako. Bring her back to me. Gulong-gulo na siya. Wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ng mga ito. Hindi niya maintindihan. Wala siyang maunawaan. It's not me to decide. Ask her. Natigilan siya nang tumingin sa kanya ang dalawa. Kumikirot ang puso niya ngunit wala siyang makapana-dapat sabihin. I'm sorry, miss. Hindi kita kilala. Nauutal niyang sagot. Kitang-kita niya kung paanong parang binagsakan ng langit at lupa ang babae. Unti-unti itong bumitiwas sa kanya na tila ba nawala ng buhay. Tuluyan na nga silang umalis doon. Ngunit ang kada hakbang na tinatahak niya parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Nang makarating sa safe house, hindi agad nagsalita si Ana. Kaya naman natigilan ng binata bago siya hinarap. Who is she, Dave? Ana, please just answer me. Who is she? Sino ako? Sino siya sa buhay ko? Umiling ang binata bago inihilamos ang palad sa muka. I guess, this is it, huh? You are Rihanna Escobar. You are a top agent. And she is Melly Perez, your best friend. Nanlamig ang buong katawan ni Ana, o dapat bang Rihanna ang itawag niya sa sarili? A secret agent? Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabi ni Dave. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Parang may bahagi sa kanyang loob na biglang nagising. Isang bagay na pilit niyang inaalala ngunit hindi niya mahawakan. You're lying. Mahinang bulong niya. Umatras palayo sa binata. Masyado mabilis. Masyado marami. Parang gusto niyang sabihin kay Dave na nagbibiro lang ito. Pero sa ekspresyon ito, sa lalim ng titig nito alam niyang walang halong biro ang binata. Ikaw ang dahilan kung ba't ako wala maalala? Ha? Hindi agad nakasagot ang binata. Pero sa pag-iwas nito ng tingin alam niya na ang sagot. Napasinghap siya. Pakiramdam niya na wala ng lakas sa mga tuhod niya. Agad siyang inalalaya ni Dave, ngunit tinabig niya ang kamay nito. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang hindi mo alam kung sino ka? Kung paano araw-araw ako nagigising na parang may kulang. Na parang may mali pero hindi ko malaman kung ano. Bumagsak ng tuluyan ang luha niya. Ana. Rihanna! Yun ang pangalan ko, hindi ba? Hindi Ana kundi Rihanna. Muling humakbang si Dave palapit. At kahit na gusto niya umatras, may bahagi sa kanya na gustong marinig ang paliwanag nito. Hindi mo ako maintindihan. Then make me understand. I never lied to you. Napahawak siya sa sentido. May pumipintig na sakit sa kanyang ulo. Mga anino ng alaala na hindi niya maintindihan. Melly. Bulong niya. Sinusubukang balikan ang pamilyar na pangalan. I saw you that night. Kahit pa pumipintig ang masakit na ulo na patingin siya sa binata. For old fuck's sake. There you are again. Risking your life for a damn mission. I told you let's run away. Choose me. But you didn't like me enough. Ni hindi ka nakikinig. Humugot ng malalim na paghinga ang binata. I had no choice. I want to keep you safe, but I had to make it a secret. I am your shadow. Nagtatago ako sa bawat anino para lang makasiguro na hindi ka mapapahamak. That explosion changed my life. I didn't know that. That will be my chance to finally be with you. To finally keep you safe. Narinig niya ang sakit sa boses nito, na para bang nasasaktan talaga ito. I couldn't let you die. Hindi noon, hindi ngayon, hindi kailanman. You lost your memories during that explosion. Huling mission niyo yun, ni Melly. It was supposed to be your last. Isang undercover operation para pabagsakin si Salvador. Napasinghap siya. Salvador. The name struck something inside her. Nagpatuloy si Dave. Maingat na sinusuri ang reaksyon niya. The building was rigged. With explosive. You and Melly got separated. The last thing she saw was you. Running towards the exit. But you never made it out. Nanlabo ang paningin ni Rihanna. Hindi niya alam kung dahil sa sakit ng ulo o sa bigat ng mga salitang binitiwan ni Dave. That's impossible. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ko maalala? Because you almost died. Sagot ni Dave. Ang boses nito bahagyang garalgal
puno ng sakit na hindi niya maipaliwanag. The explosion nearly killed you, Rihanna. You were in coma for months. When you woke up, you didn't remember anything. And I couldn't risk losing you again. Napalunok siya, pilit hinuhugot ang anino ng kanyang nakaraan. Alam niyang may kulang, may hindi tama. Ilang buwan niya nang nararamdaman yon, ang pagiging estranghero sa sarili niyang pagkatao. I had a life before all of this. At kasama ka dun. Bulong niya, na halos sarili lamang ang nakarinig. Tahimik lang siyang tinitigan ni Dave, ngunit ang titig nito tila nagsusumamo. You were my home, Rihanna, but you never chose me. Napakapit siya sa dibdib niya, dahil para bang may gumuhit na sakit sa loob niya. Hindi niya alam kung bakit pero alam niyang hindi kasinungalingan ng mga sinabi ni Dave. Umipintig pa rin ang ulo niya, parang pilit na bumabalik ang mga alaala na hindi niya matandaan. Isang imahe ang dumaan sa isip niya. Siya, nasa isang lumang gusali. Hawak ang baril, hinihingal, isang sigaw, isang putok ng baril, isang mainit na yakap bago ang pagsabog. Napapikit siya at napahawak sa sentido. Melly! Napansin ni Dave ang pananakit ng ulo niya, kaya agad siyang nilapitan nito at marahang inalalayan. Hey, Rihanna, easy. Ngunit na lumapit ito, hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Hinuli niya ang kwelyo ng damit ng lalaki at hinila ito pababa. Dahil doon, nagdikit ang kanilang mga ulo. Tell me the truth. Do you still love me? Mahina ngunit puno ng emosyon ang boses niya. Isang malalim na hinga ang pinakawalan ni Dave bago ito tumitig sa kanya. Hindi ito sumagot sa halip. Di naman niya ang paggalaw ng labi nito. Bumaba ang tingin niya sa mga mata nitong puno ng pagsamo at sa isang iglap, hinila siya ni Dave sa isang mas malalim na yakap. Mabilis, mapusok, parang takot na mawala siya. Bago pa niya namalayan, siniil na siya nito ng halik, hindi banayad, kundi puno ng pangangailangan. Parang may hinihingi, parang may gustong ipaalala. Nang bumuka ang labi niya, sinamantala yun ni Dave upang palalimin ang halik. Bumaba ang kamay nito sa kanyang likuran. Hinihigpitan ng hawak na tila sinisiguradong hindi siya makakawala. Napapikit siya. Hinayaan ang sarili na madala ng damdamin. Ang mainit na labi nito, ang paraan ng paghawak nito sa kanya, lahat ay pamilyar. Parang sa isang iglap, bumalik sa katawan niya ang nawalang damdamin. Ito ang lalaking minahal niya. Ito ang lalaking iniwan niya noon at ngayon narito na ito at tinatanggap ang init ng yakap niya. Napasinghap siya nang bumaba ang labi ni Dave sa kanyang panga, pababa sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang mainit itong paghinga sa kanyang balat. Napakapit siya ng mahigpit sa balikat nito bago siya huminga ng malalim. Rihanna. Bulong nito. Tila isang panalangin. Hindi niya alam kung anong tama o mali, ang alam niya lang sa gabing to. Wala siyang ibang gustong piliin kundi ang lalaking nasa harapan niya. Mabilis ang tibok ng puso ni Rihanna habang bumababa sa hagdan. Hindi niya alam kung bakit para bang may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Melly na nakaupo sa isang armchair. Tahimik na nagkakape. Walang galit sa mukha nito, walang bahid ng puot o sama ng loob. Pero may lungkot sa mga mata nito, isang lungkot na tila bumalikwas sa dibdib ni Rihanna. Huminto siya ng ilang hakbang ang layo. Hindi agad makalapit. Melly was her best friend, her partner, her family. At ilang buwan lang ang nakalipas wala siyang maalala tungkol dito. Ngayon, kitang-kita niya na Melly was real, their past was real, and everything they went through together, lahat ng yun bumalik na sa kanya. Napabuntong hininga si Melly at marahang binaba ang tasa ng kape sa center table. Akala ko, hindi ka nabababa. Nito ang boses ay kalmado, pero may halong pangungulila. I needed a moment. Sagot ni Rihanna, at kahit hindi siya sigurado kung anong dapat niyang sabihin, alam niyang kailangan niyang sabihin to. Sorry, Melly. Nagtagpo ang mga mata nila at doon niya nakita ang sakit sa mata ng kaibigan. Hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa pagkawala niya. Matagal mo akong hinanap. Mahina niyang sabi. Halos hindi lumalabas ang boses niya. Muling bumuntong hininga si Melly, saka tumango. Oo. At sa isang salita lang, parang bumagsak lahat ng bigat sa balikat ni Rihanna. I failed you. Bulong niya kasabay ng pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Umiling si Melly. No, you did not. But I left. You didn't leave. Pinutol siya ng kaibigan. Matigas pero walang bahid ng paninisi. You almost died, Rihanna. You didn't choose to forget us. Napakurap siya dahil hindi niya inasahan ang sagot nito. Hindi galit si Melly. Hindi ito naghahanap ng paliwanag o dahilan. Kundi nandito ito dahil kahit anong mangyari, si Rihanna pa rin ang best friend nito. I should have found you sooner. Aniya, ang boses niya nagsisimula ng manginig. This time, Melly gave her a small and sad smile. We all did what we had to do. Tahimik lang sila sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos dahan-dahang tumayo si Melly, nilapitan siya. Naalala mo na ba ang lahat? Yeah. And Dave? Saglit siyang natigilan bago niya tinanguan ulit to. Yeah, I do. So finally, naintindihan mo na lahat. Saad ni Melly nang nakangisi. Humugot ng malalim na hininga si Rihanna. I do. I understand. Hinila siya ni Melly para sa isang mahigpit na yakap at doon tuluyang bumagsak ang luha ni Rihanna. She is home and she finally remembered. Tahimik ang paligid habang magkahawak pa rin ang mahigpit sina Rihanna at Melly. Sa loob ng ilang minuto walang nagsalita sa kanilang dalawa at hindi na rin kailangan. Ang yakap na yon ay sapat na para ipaalam nilang pareho silang nandito at buhay. At kahit anong pinagdaanan nila noon, hindi nila kailanman tatalikuran ang isa't isa. Pero alam ni Rihanna na hindi rito nagtatapos ang lahat. May mas malaking realidad na naghihintay sa kanya. Dahan-dahan siyang bumitaw kay Melly, nag-iwas ng tingin, upang punasan ang luha sa pisngi. So, sinubukan niyang gawing normal ang tono ng boses niya. Pero ramdam niyang may bahid pa rin to ng emosyon. Anong next plan? Tumaas ang kilay ni Melly. Isang pamilyar na ekspresyon na palaging lumalabas kapag may hindi ito inaasahang sagot mula sa kanya. Next plan? Tumango siya and this time, mas sigurado na siya sa gusto niyang gawin. We're not just stopping here, right? We still have to take down Salvador. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Melly sa kanya at tila sinusuri kung gaano siya kaseryoso. You sure about that? Wala ka pang isang araw na fully recovered? I am, and I'm done running. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila bago dahan-dahang umiti si Melly. There she is. Bulong nito parang may halong pagmamalaki. Bago pa siya makasagot, isang malalim na boses ang pumuno sa katahimikan. She never really left. Halos mapalundag si Rihanna nang biglang lumitaw si Dave sa gilid ng pintuan. Nakasandal doon na para bang matagal na itong nakikinig. Suot nito ang pamilyar na black tactical pants at isang plain black shirt, fitting perfectly on his broad frame. Pero hindi yon ang nakaagaw ng pansin niya, kundi ang tingin nitong diretso sa kanya. Matalim ngunit may halong kakalmantehan. Ipinag-cross ni Melly ang kanyang braso at ngumisi. Eavesdropping, Mercadejas? Ni hindi man lang kumurap ang binata. I was waiting. Nagtagpo ang tingin nila ni Rihanna at doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng emosyong pilit niyang kinokontrol mula kanina. Hindi niya alam kung paano niya ito haharapin ngayon. Bumuntong hininga si Melly. Halatang alam ang tensyon sa pagitan nila. I leave you two to talk. Bago pa siya makapigil, tumalikod na si Melly at iniwan sila. Muling bumagsak ang katahimikan sa kanilang dalawa. Dave took a slow step forward. Naalala mo na? Tumango siya pero hindi agad nagsalita. Naramdaman niyang lumapit pa ito at di nagtagal. Nasa harapan niya na ito halos isang dangkal lang ang layo. His presence was overwhelming, dominant, warm, and unshakable.
You remember everything. Ani yan ng mahina, pero sigurado siya na hindi ito isang tanong, isang pahayag, ang sinabi ng lalaki. Yes, naalala ko na lahat. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman niya. Lahat ng iniwasan niyang emosyon, lahat ng tanong na hindi niya sinagot noon ngayon, lahat ng yun bumabalik. Pinag-aralan ni Dave ang kanyang itsura. His sharp eyes scanning her face as if searching for something. And I don't know. Bahagyang bumagsak ang balikat ni Dave pero hindi nito inalis ang titig sa kanya. You don't know. I don't know how to face you. Diretsong sagot niya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dave. Pero may kung anong dumaan sa mga mata nito, isang emosyon na hindi niya mabasa. Then start with this. Bago pa siya makaiwas, naramdaman niya ang mainit na kamay nito sa kanyang pisngi. Maingat ngunit matibay. Hindi siya gumalaw, hindi siya umatras. Do you regret it? Napalunok siya, pilit nilalabanan ng mabilis sa pagtibok ng puso niya. Regret what? Regret us. Regret loving me before. Napapikit siya. She did not. She never did. At alam niyang kahit anong pilit niyang itanggi, kahit anong pagtatangkang lumayo, hinding-hindi siya nagsisisi sa lahat na nangyari. And now, that she remembers everything, mas lalong hindi niya kayang pagsisihan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tinignan si Dave. I never regret loving you. Isang segundo lang, biglang bumigat ang tingin ni Dave. Bago pa niya namalayan, mabilis siyang hinila nito palapit at bago pa siya makapagtanong, naramdaman niya ang labi nito sa kanyang labi. Nawala ang lahat ng iniisip niya sa isang iglap. His lips were firm, demanding, pero hindi ito nagmamadali. It was a kiss that held every unspoken emotion between them, every ache, every longing, every moment they lost. Rihanna melted into it, her hands instinctively gripping onto his arms. Ramdam niya ang init ng kanyang katawan. Ang daliri ng lalaki, marahang hinahaplos ang kanyang bewang. Mas pinalalim ng binata ang halik na yon, habang masuyong nakahawak ang mga kamay nito sa bewang niya. Hindi ito nagmamadali, pero ramdam niya ang pagpipigil nito. Parang gusto nitong siguraduhin na naroon pa rin siya, na hindi ito isang panaginip lang. And she kissed him back. Walang alinlangan, walang takot. This is her choice. Tandang-tanda pa ng binata. Mabigat ang hangin pumuno sa paligid. Kahit na naririnig pa ang mga huling putok ng baril at sigaw ng sugatan, ang mundo ni Dave ay tila bumagal. Ang katawan ni Ana nakayakap sa kanyang bisig. Malamig, walang malay at duguan. Mariin niyang pinikit ang mga mata, pilit pinipigilan ng pagragasa ng emosyon. Hindi siya pwedeng panghinaan ng loob, hindi siya pwedeng matalo ng takot. Ayusin niyo ang perimeter. Dalhin si Ana, sa sasakyan, ngayon din. Mariing utos niya sa mga tauhan. Agad na lumapit ang dalawa sa pinagkakatiwalaan niyang mga tauhan at maingat na inilipat si Ana mula sa kanyang bisig patungo sa isang stretcher. Halos mag-init ang buong katawan ni Dave sa galit. Hindi niya kayang makita ito ng ganito, hindi niya kayang isipin na posibleng mawala ito sa kanya. Tumakas si Salvador. Malamig na balita ni Franco, isa sa kanyang mga right-hand men. Pero malaki ang pinsalang natamo niya, hindi siya lalayo. Mariing kiniyom ni Dave ang kanyang kamao, alam niyang hindi pa doon nagtatapos ang laban. Pero ngayon, may mas mahalagang bagay siyang kailangan gawin. Huwag kayong huminto hanggat di niyo siya nahahanap. Malamig niyang utos, at siguraduhin niyong walang matitira sa mga tauhan niya. Tahimik si Dave, habang hawak ang kamay ni Ana. Matigas sa mukha nito ngunit kung titignan na mabuti, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumawag na ako sa doktor. Ihahanda na ang ospital. Ana ang driver. Bahagyang lumilingon sa rearview mirror. Hindi sumagot si Dave. Nakatingin lang siya sa mukha ng babae. Maputla ito ngunit mahina mang humihinga, buhay pa rin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Para bang sa pamamagitan ng paghawak niya, may babalik niya ang sigla nito. Ana,
Huwag kang bibitaw. Mahinang bulong niya. Ngayon, ramdam na ramdam ni Dave Mercadejas ang bawat takot sa tuwing makikita niyang nasa panganib ang babae na para bang kahit nakatiting lang ng dugo ang lalabas dito, parang winawasak ang puso niya. Hindi niya yun kaya. Parang pinuputo lang kanyang paghinga. It was a long run. Simula pagkabata, si Rihanna na ang palaging pumuprotekta sa kanya. Masyado itong matapang, ni wala itong inaatrasan. Nang maulila siya ay buong puso siyang tinanggap ng babae, ngunit nagkalayo ang mundo nila na maging isang secret agent to. How can he face her? Isa siyang mafia boss at ang babaeng pinapangarap niya ay isang secret agent. Kaya naman itinago niya dito ang nararamdaman at nagdesisyong lumayo sa babae. Ayaw niyang dumating sa punto na maging silang dalawa, maging kalaban ng isa't isa. Hindi niya yun kakayanin. Ayoko sana maging flower girl pero tatanggihan ko ba naman ang best friend ko? Napailing si Dave dahil sa sinabi niya ni Melly. Sabay nilang nakilala si Rihanna, ang dalaga nung nasa high school sila. Ito ang unang nakakaalam ng lihim niyang nararamdaman para kay Rihanna. O ayaw mo naman, ayos lang. Hindi mo rin naman makikita ang mga inaanak mo. Pabiro niyang saad bago masuyong hinawakan ng tiyan ng kanyang asawa. 3 months na itong buntis at ang cravings nito ay ang muli silang ikasal. Pinagmasdan ni Dave ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng matagal niya nang minahal ng palihim, ang babaeng akala niya kailanman hindi niya maaaring angkinin. Ngayon, nasa kanya na si Rihanna. At kahit ilang beses niyang pinag-isipan kung tama ba ito, kung dapat ba niya ipaglaban, isa lang ang sigurado siya. Wala na siyang balak pang lumayo. You look like you're thinking too much. May ngiting sabi ni Rihanna habang nakatitig sa kanya. Suot nito ang isang simpleng white dress, malambot ang tela at bahagyang bumabagay sa simoy ng hangin sa paligid nila. Nasa isang pribadong isla sila, ang mismong lugar na pinili niyang pagtayuan ng bagong tahanan. Malayo sa gulo, malayo sa panganib ng mundo, na dati nilang kinabibilangan. Ngumisi si Dave, humakbang palapit, hinawakan ang kamay nito. I was just wondering, why do you look so much beautiful every time? Napangiti si Rihanna, bahagyang iniling ang ulo. Sus, bulero. Napatikim si Melly bago umiling-iling. Sige na, excuse ko muna sarili ko. Kakahiya naman sa inyo. Natawa sila ng pareho pero agad ding natigil. May kung anong lumambot sa puso niya sa narinig. Hindi niya alam kung paano nila nalampasan ang lahat ng pagsubok. But he was grateful. So grateful. Grateful na kahit anong pilit nila lumayo sa isa't isa noon, bumalik pa rin sila sa dapat nilang kalagyan, sa tabi ng isa't isa. Hinila niya si Rihanna papalapit hanggang sa magdikit ang kanilang katawan. He placed a hand on her waist, pulling her even closer. Don't leave me again. Napasinghap ang kanyang asawa, pero hindi ito umatras. Sa halip, inabot nito ang mukha niya at hinaplos to. Hinayaan ang mga daliri nitong gumuhit sa matatalas niyang features. I won't. Dahan-dahang lumapit si Dave. Pinag-aralan ng bawat galaw ni Rihanna. Tinitignan ko may alinlangan pa itong nararamdaman, but there was none. And when their lips met, it was slow, deep, and filled with all the emotions they never got to express before. Dave kissed her like she was the only thing that mattered, like he was grounding himself in her presence. His hands roamed behind her back, feeling every curve, memorizing every inch of her. Rihanna responded with the same intensity. Ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso nitong tumatama sa dibdib niya, lahat ng yon nagsasabi sa kanya ng isang bagay. That she was home. Binuhat siya ni Dave, na parang napakagaan niya. Inilagay niya ang kanyang legs sa bewang ng lalaki. Isinandal siya nito sa pinakamalapit na pader. Hindi pinuputol ang halikan. You're mine. Bulong ni Dave sa pagitan ng halikan nila. Napangisi naman ang kanyang asawa bago nito ipadaan ang daliri sa kanyang buhok. I've always been yours, Dave. And in that moment, wala nang mafia boss, wala nang secret agent. Sila lang dalawa. Sila lang ang mahalaga.
Sa unang pagkakataon wala ng panganib, wala ng misyon, at wala ng alinlangan. Just love, raw, unbreakable, and theirs alone. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Gemma Valmonte, Marilu Montalvo, Elita Molina, Cynthia Sunica, Janice Rincal, Lovely Batida, Nancy Costanilla, Janet Kayanan, Annabel Mandabon, Raylene Belen, Ruchi Rendon, Sandra Tayag, Nif Cruz, Cora Pabiliar, at Karen De La Peña. Maraming salamat po sa inyong lahat.